Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo dito gagawing isang G refrigerator na ginagamit po ng ating minamahal na customer sa tindahan niya. Pinadala po sa atin dahil nawala daw yung lamig. So samahan niyo po ako at ating gagawin. Ang refrigerator pong ito ay R600, yung kanyang refrigerant. Po yung kanyang bandang likuran. At ating kinalas-kalas na yan. Ayan, pinagputol-putol na natin yung kanyang per tube dahil niligtis nga natin yan at napag-alaman natin na ang leak nito ay nandito sa lugar na to. Yan, nababad siya ng tubig, nabulok ng kanyang tubing dyan. Ang gagawin natin ay ilalabas natin tong kanyang compressor para makapagtrabaho tayo ng maayos. Alin muna natin yung kanyang relay, yan, saka yung overload protector nya. Yun, para mailabas natin yan. Ito malambot na to naluwagan ko na yan. Tanggalin lang natin. Labas natin tong compressor. Yun. Yan. So okay na, itatabi mo natin yung compressor na yan para hindi tayo maabala. Ilalabas natin tong tray. Meron siya ritong ayan, screw. Tatanggalin natin yan. Dahil nga sa matigas itong kanyang metal screw nito, papaluin natin. Ayan. Pagka kasi pinalo natin ganyan, madali siyang makalas. Ayan. Bukod kasi dito sa tornilyo na yan, may lock pa rito yan. Ayan, ayan, dalawa, ayan. So nilinis natin dahil nandito yung kanyang problema. Diyan nagkabutas siya kasi nababad sa tubig, nabulok. So diba kaya yan, yan ang problema niyan, ayan, nabulok. Tantatin siya ng bago, ito bago to. So yan, naikabit natin. Pagka talagang ipapainal natin, pipinturahan natin yan. Ang lumabas, ayan grabe ang dumi, ayan sasalin pa tayo para talagang malinis na malinis yung ating system. So pasingin pa natin, ayan, tatalsikan yung nalinis na to. Ayun, malinis na. So yan, malinis na yan. So okay na. Ayun malinis wala nang lalabas. Pinitirahan na natin para siguradong matibay siya, hindi agad siya kakalawangin. So, sa evaporator section tayo magpa-flushing gamit itong ating nitrogen. Ayan, malabas na agad malangis, ayan malangis yung evaporator nya. Ayan so yan, sumisirit siya ayan ang dami lumalabas. So maganda naman yung kanyang compressor, hindi pa bumubumba na langis. Itong pagpa-flushing ng tudor talagang medyo may katagalan. Ayan ayan ang dami niya nang nailabas. Ayan, tatsagay lang natin kasi may mga tubig-tubig pa So yan, nalinis din, ayan wala nang lalabas ayan ibig sabihin malinis na ang system natin yan, ayan So ito na yung ating filter dryer na ilalagay. Yan. Yan. Talagang balot na balot pa. Yan.
Bagong bago yan. So yan, nakakabit na lahat yung ating tubing. Magbabacuum na tayo. So dahil nga sa puro baka lang dugtungan ito, kaya minabuti ko na magsigurado na kayan, nagbabad ako ng 100 PSI. Titingnan natin kung magbabago siya. So yan, pagkalipas po ng 10 minuto hindi siya nagbago, ibig sabihin okay naman itong ating ginawa, kaya magpuproceed tayo ng pag-vacuum. So i-release natin. Yan. So dahil nga ang refrigerant natin ay yan, R600. Yan. R600 din ang gagamitin natin. Yan. Sulfron. Yan. Ang gagawin muna natin, ilulubog muna natin yung pin. Yan, nakalubog siyang doon. Kasi pagka yan ay pinihit natin, lalabas yung pinaka needle na yan. Yan yung tutusok dito. Kaya habang hindi pa natin kailangan magkarga, ikakabit natin dito, pero nakalubog pa yung ating pin. Ayun, malalim pa. Tayo ay magkakarga na, yan ang tayo ng pinya, yan nakalabas na ganyan kapag yan ay tumusok na dito, yan ganyan, nakabaw ng ganyan yan. Pero kapag yan ay hindi pa natin gagamitin, nakalubog pa yung pin na yan. Yan, nakaready na yung ating Freon R600. Tapos ng 20 minutes ay atin na siyang kakargahin dahil totally vacuum na siya. Lalagyan natin siya ng initial. Yan. Ibubukas na natin to. Ibabaw na natin yung kanyang pin. Nakabukas na itong ating discharge. Yan. So yan, kumarga na siya ng initial ng 10 PSI. Ito, kailangan kalug-kalugin mo ito eh. Ibang kargahan ng R600 dahil madaling lumamig yung kanyang pangke. Ayan o, pag itinitigil mo, nababa siya o. Tapos pag kinakalug-kalug mo, yan, pumapasok siya, yan. Mabilis siyang pumapasok pag kinakalug-kalug. Pag itinigil mo, ayan, bababa na din siya. Ayan o. So, kulang pa. Kailangan natin dito, mapapasok muna natin siya ng 0. Pero ang talagang kakarga natin dito, negative 1 PSI. So kulang pa. Tuloy lang natin yung ating pagkarga. Ayan. Yun. Ayaw na niyang pumasok. Ibig sabihin, okay na yung karga niya. Sarado natin. Tingnan natin. Yun. Kulang pa. May nakukuha tayong 0.7 amperes. Ayan.
Ayan, halos okay na tong ating karga. Palibasa ngayon nakuha na niya yung kanyang initial na -1. Ang ginawa ko, binulot ko muna para hindi siya pasukin ng moisture dahil tatanggalin ko na tong kanyang gauge. So tatanggalin na natin yan at ating isasarado. So yan, okay na. Linisin bago natin yung tatakpan. Ito lang ganitong R600. Ayan, ang dali niya magpawis. Ayan, isang gamit lang yan. Kahit may matira, hindi na natin magagamit kasi naglilik yan eh. Hindi katulad talaga nung talagang tangke na hindi siya naglilik. Ito pag may natira, naglilik. Yan ang napansin ko dyan sa ganyang mga ganitong naka-refill na tangke. Isang gamit lang yan. So titingnan natin kung ano nang nangyari dun sa ating nilagay na temperature. Yung nakuha na kagad niya yung -9. Tingnan natin yung ating nilagay na ice tubig kung lumamig. Ito kalalagay lang, ayun. Malamig na, may bahagya na yelo. Lalagyan natin siya ng ating temperature reading. Ayan. Ito yung ating temperature reading. Titingnan natin niya kung kaya niya kuhanin yung -10. Ayan. Tingnan natin yung ating nilagay na ice tubig kung napayelo niya at saka yung temperature niya. Ay, ayun. Ang tindi pala ng R12 ay ng R600. -20. Ang tigas ng yelo niya. Ayan. Ayan. Ang tindi. -20. Ayan. Ayan. -20 talaga. Ang galing. Yan ang kaibahan ng R600. Matindi siyang magpalamig. Yan, okay na yan. So dito po natatapos yung ating ginawang project na two-door na refrigerator na ang refrigerant niya ay R600. Okay na po yan. At nagawa natin ng paraan yung kanyang problema. Marami pong salamat. Nawa po ay ang kasaganaan at ang pagpapala ng ating Panginoon ay laging sumatin lahat. Nawa po ay lagi nyo pong subaybayan yung aking mga video. Marami po salamat sa mga nagla-like at nag-subscribe na po sa atin. Marami pong salamat sa inyong lahat.